Ang ganda ng tanong nito ha, sila dito may aaminin sa ba? Si Kimi tsaka si Paolo dito sa tanong na to, syempre may aaminin sila sa isa't isa. So ano nga ba yung impression? Unang impression ni Kimi kay Paolo and Paolo to Kimi. Panoorin natin to mga chika. Siguro kay Paolo, isa siyang serious actor. Sobra talaga siyang dedicated sa kanyang mga roles. Ako naman, my first impression of Kim sa Star Magic Ball. Pinag-meet kami ni Sir Deo and nila Mother. First meet pala nila sa Star Magic Ball, si Sir Deo rin yung may gawa. Bago sa akin yan mga kachika, hindi ko alam na si Sir Deo pala angel talaga yun, no? Siya pala yung first na nagpa-meet kay Kimi tsaka kay Paolo. So, ang galing, no? Bibs. Pero yung first impression ko sa kanya, yan, very bubbly, masayahin. Ayan. Bubbly daw, yun yung first impression. Actually, mga chika, lahat naman, first impression kay Kimi, very bubbly. Diba? So, eto, next question. What was it like behind the scenes of Linlang? Uy, Linlang seryosong serye to. Okay, tingnan natin yung impression nila. O, hindi impression. Tingnan natin yung bumuking nila sa isa't isa during Linlang days. Off-cam ng Linlang, siguro kasi yung director namin, si Direk FM Reyes, gusto niya magkakasama kaming kumain sa isang table. So pag break time namin, nagbabanding kami with the staff, tsaka yung mga artista din sa isang table. So doon, nagkakakwentuhan, nagiging close na din. I would say yung relationship namin ng Ang alam ko, first time nila nagkatrabaho, di ba? Magkakilala na sila before and actually nagkikita na sila before, pero first project nila together, yun Linlang. Di ba? And actually, hindi nga dapat si Kimi, as far as I recall hindi nga dapat si Kimi yung magiging kapartner ni Paolo dyan. Okay? Pero pinag-audition si Kimi ni Sir Deo kaya natanggap. Kumbaga, malaking factor din si Sir Deo mga chika kaya nag-boom. Okay, si Kimi sa Linlang. Kasi doon, tinanggap ni Kimi yung project, nakapasa si Kimi sa audition, doon na-discover na aside from rom-com, aside from comedy, kayang-kaya rin pala ni Kimi yung heavy drama. 'Di ba? Yung suspense, yung thrill, 'di ba? Awkward talaga ng start Medyo tahimik. Pero eventually parang nakasanayan nga namin na nag-lunch kaming lahat sabay-sabay kasama si Direk FM and the staff, dinner. Siguro doon nagsimula na mag-loosen up kami sa isa't isa. Yung loosen up, ibang meaning yan. Ibig sabihin ng loosen up, maging open. Okay? Ibig sabihin ng loosen up, mas magiging transparent. 'Di ba? Sa kapartner mo. Okay? Funny siya na tao pero hindi niya pinapakita kasi gusto niya serious siya. Meron namang light side kay Pao. Sadyang ilalabas mo lang na, let's be happy. Actually, doon sa sinabi ni Kimi na meron naman talagang funny side, okay, si Paolo, agree ako dyan Kaso, ang nakakapagpalabas lang yan, si Kimi lang. Di ba? Agree ba kayo dan? Si Paolo, masayahin siya inside, pero never yan napapalabas ng kahit na sinong mga tao nor mga naka-love team niya before. Di ba? Hindi nga natin nakikitang ngumingiti yan ng maayos Pero kay Kimi, doon siya naging galante magbigay ng ngiti, ng konting kembot, di ba? Nung konting pakilig. Si Kimi lang nakagawa niyan sa kanya. Kaya tinan nyo, tuwang-tuwa si Kimi, di ba? Kasi nakita niya yung funny side ni Paolo. Siya lang nakagawa niyan. Happy energy, ganyan.
Well, minsan kasi pag masyado magulo sa set, ayoko rin magulo masyado kasi syempre may mga instructions lagi yung director, nagpapalit ng shots, ang dami nangyayari, tapos mabibigat. Kumbaga, very tricky yung mga eksena. So, parang as much as possible, gusto ko sana full concentration lahat para matapatan rin naman yung effort na binibigay ng mga tao, yung mga nag-iilaw sa set, yung mga director namin, yung mga writer namin. So far, wala naman nagiging malaking issue sa set sa kakulitan ni Kim. Ano lang, parang minsan nga maganda pa na ganun siya kasi ang bibigat ng mga eksena. Sa bigat rin ng eksena, kailangan rin natin ng konting lightness na nabibigay naman ni Kim. What makes attending TFC more memorable? Sobrang memorable lagi pag may mga umiiyak. Yung parang, wala, ganun namin na-touch yung buhay nila kasi niyak talaga sila. Or yung iba naman bumabiyahe pa from ibang lugar kung saan man. Like kami ni Pao, nakapunta kami ng Dubai and Birmingham. So every time nagkakaroon ng TFC event, sobra kaming natutuwa na makita yung mga Pilipino. Tapos pinapanood nila yung Linlang, pinapanood nila yung Secretary Kim. So parang feels good na makakita ng mga tao na sa ibang bansa na sumusuporta sa'yo. Ayoko kasi tumatanggap ng regalo talaga galing sa ibang tao. Kung may magbibigay man sa akin, ang hinihingi ko lagi letters. At pag nababasa ko yung mga letters nila, parang may glimpse rin ng buhay. Oo, kaya pala ang daming mga fans na tawag dito na madalas binibigyan ng letters si Kimi tsaka si Paulo. So dito inamin ni Paulo, mga chika, na mas na-appreciate niya. Hindi naman sa sobra, para sabi niya lang kung meron ibinibigay sa kanya, yung pinaka na-appreciate niya, yung mga letters, tinatabi niya, binabasa niya. So siguro natutuwa siya, napapangiti siya kapag nakikita niya yung mga letters, 'di ba, na binibigay sa kanya ng mga fans nila. Nalalaman mo rin na nakapagpasaya ka pala ng ibang tao kahit nasa ibang bansa sila, na babawasan yung homesickness nila. 'Di ba, kahit a few minutes a day na napapanood nila yung mga palabas namin, nakakalimutan nila yung problema nila at napapangiti namin sila. So parang memorable sa akin yung mga experiences. Hindi pa opisyal at konkretong sinabi ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na may relasyon silang dalawa sa totoong buhay sa isang TFC channel interview o sa isang opisyal na pahayag. Kahit na may mga video at clips sa YouTube na may ganitong pamagat at nag-uusap sila ng medyo kilig vibe o mas personal ang dating nila sa isa't isa. Narito ang pinakamalinaw na sitwasyon batay sa available na impormasyon. Kilig feature. Magkasama sila sa mga TFC at ABS-CBN appearances. Madalas silang mag-guest sa mga The Filipino Channel events, media interviews at promotional interviews para sa kanilang projects gaya ng kanilang bagong serye The Alibi at iba pang Kim Pao events. May mga videos online na tumatalakay sa kung paano sila nag-uusap at minsan ay may mga kilig moments o light ibinigay o ibinuking na lines sa isa't isa, kaya nagiging usap-usap ito sa fans at social media. Walang opisyal na pahayag mula sa kanila na nag-aamin ng romantic relationship sa totoong buhay sa isang interview sa TFC o ibang media outlet. Anuman ang mga ibinuking moments ay mas light-hearted o parte ng promo at chemistry nila bilang tandem, hindi totoong announcement ng relasyon. Buod. Madalas makita sina Kim Chiu at Paulo Avellino na mag-usap at magbigay ng kilig moments sa mga interviews at TFC-related content, kaya may mga video na may pamagat na may ibinuking sila sa isa't isa. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa sila nag-officially announce na sila ay magkasintahan sa totoong buhay. Kung ang tinutukoy na balita ay tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino na may ibinuking sila sa isa't isa sa TFC channel, honestly hindi na nakakagulat kung naging mainit itong pag-usapan ng fans. Sa tuwing may interview sila, lalo na sa mga platform ng The Filipino Channel, mapapansin talaga ang natural na chemistry nila. Kahit simpleng asaran, titigan o pag-aamin ng small personal details tungkol sa isa't isa, nagiging big deal agad sa supporters. At dahil malakas ang hatak ng Kim Pao tandem, kahit maliit na bunyag ay napapalaki sa social media. Para sa akin, may dalawang angle ito. Una, posible na ang mga ibinuking ay light at playful lang, parte ng promo,
bonding o pagpapakita ng closeness nila bilang magka-partner sa projects. Natural lang na maging komportable sila sa isa't isa lalo na kung matagal na silang magkasama sa trabaho. Ikalawa, hindi rin maikakaila na may special connection talaga silang napapansin ng tao. Hindi mo kasi mafe-fake ang genuine na tawa at kilig, pero hanggat walang diretsahang pag-aamin, nasa speculation level pa rin ito. Kung pagbabasehan ng usap-usap tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino na may ibinuking sila sa isa't isa sa TFC channel, masasabi kong natural lang na maging malaking balita ito, lalo na sa lakas ng kanilang tambalan ngayon. Una sa lahat, hindi maikakaila na malakas ang chemistry nila. Simula nang magkasama sila sa projects at guestings, ramdam ng mga manonood na may kakaibang comfort level sila sa isa't isa. Kapag nag-aasaran, may lalim. Kapag nagkukuntuhan tungkol sa isa't isa, may sincerity. Kaya kapag may linya silang medyo personal o may pasimpleng revelation, mabilis itong napapansin at nabibigyan ng mali siya ng fans. Sa isang banda, posible talagang bahagi ito ng promo. Sa industriya ng showbiz, mahalagang mapanatili ang interes ng publiko. Ang mga playful na bunyag, kulitan at kilig moments ay nakakatulong para mas maengganyo ang viewers sa kanilang proyekto. Normal ito at hindi masamang stratehiya lalo na kung organic naman ang dating. Pero sa kabilang banda, may mga pagkakataon na hindi mo maikakaila ang authenticity. May mga titigan, body language at reactions na hindi scripted. Ang mga ganitong detalye ang mas pinapansin ng fans. Hindi lang dahil gusto nila ng love team, kundi dahil nakikita nila ang natural na koneksyon. At doon nag-uugat ang excitement, yung pakiramdam na baka may mas malalim pa kaysa sa nakikita sa screen. Ang interesting din dito ay kung paano nagre-react ang publiko. May mga fans na sobrang supportive at hopeful na sana maging real. Mayroon ding mas maingat at nagsasabing wag munang mag-assume hanggat walang diretsahang pag-aamin. Sa tingin ko mas healthy ang ganitong approach, yung masaya lang sa kilig pero may respeto pa rin sa personal boundaries nila. Isa pa, pareho na silang matured artists, hindi na silang baguhan sa industriya. Alam nila kung paano hawakan ng intriga, paano magsalita sa interviews, at paano protektahan ng pribadong buhay kung kinakailangan. Kaya kung may ibinuking man sila, malamang ay sinadya nila yon sa level na komportable silang ibahagi, hindi sobra, hindi kulang. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay lang kung gaano kalakas ang impact ng kanilang tambalan. Kahit simpleng detalye o kwento tungkol sa isa't isa, nagiging headline agad. At sa totoo lang, magandang problema yon. Ibig sabihin, invested ang mga tao. Ang pinakaimportante siguro rito ay kung ano ang totoo sa pagitan nila at kung masaya ba sila. Dahil sa huli, kahit gaano kalakas ang kilig ng publiko, sila pa rin ang mas nakakaalam ng tunay na estado ng kanilang relasyon. Kung darating ang araw na may malinaw silang aaminin, siguradong mas magiging masaya ang fans. Pero kung hanggang friendship at solid partnership lang, sapat na rin yon. Dahil ang genuine connection, romantiko man o hindi, ay bihira at espesyal. May ilang mahalagang bagay pang pwedeng idagdag tungkol sa usapin ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na dinunumang may ibinuking sila sa isa't isa sa TFC channel. Number 1, epekto sa kanilang career. Anumang klase ng revelation kahit maliit lang ay may direktang epekto sa kanilang brand bilang tambalan. Sa ngayon, malakas ang hatak ng Kim-Pao tandem. Kapag may ganitong klaseng balita, mas tumataas ang engagement, views, shares, comments at discussions online, ibig sabihin mas lumalawak ang reach nila hindi lang sa Pilipinas pati na sa international audience ng The Filipino Channel. Number 2, timing ng pagbubunyag. Mahalaga rin ang timing. Kung ito ay lumabas kasabay ng promo ng isang project, maaaring bahagi ito ng marketing strategy. Pero kung spontaneous at hindi konektado sa anumang project, mas nagiging intriguing ito dahil mas mukhang personal at hindi scripted. Number 3, body language at consistency. Maraming fans ang hindi lang nakikinig sa sinasabi nila, ilo-obserbahan din ang body language nila. Kung consistent ang sweetness, comfort at support nila sa isa't isa kahit off-cam o sa iba't ibang interviews, mas lumalakas ang paniniwala ng publiko na may lalim ang samahan nila. Number 4,
public expectation versus personal boundaries. Habang tumitindi ang kilig ng fans, tumataas din ang expectation, pero mahalagang tandaan na may limitasyon ang dapat ibahagi ng mga artista tungkol sa kanilang pribadong buhay. Kahit gaano pa kalakas ang tambalan, may karapatan pa rin silang magtira ng pribadong spasyo. Number 5. Possible future direction. Kung magpapatuloy ang ganitong dynamics, open teasing, subtle revelations at visible closeness, maaaring mas lumalim pa ang suporta ng fandom. Maaari ring itong bukas ng mas malalaking proyekto para sa kanila, tulad ng mas seryosong teleserye o pelikula na mas mag-e-explore ng mature roles. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito rin ay tungkol sa kung paano nabubuo ang isang malakas na tambalan sa industriya, kung paano nag-i-interact ang chemistry, marketing at tunay na samahan. Ikaw, sa tingin mo ba mas lalakas pa ang tambalan nila dahil sa isyong ito o dapat bang mas maging low-key muna sila? Sa totoo lang, mas healthy na i-enjoy na lang ng fans ang moments nila, whether friendship man o may deeper feelings, kaysa magmadali sa label. Mas maganda rin na manggaling mismo sa kanila ang malinaw na confirmation kung meron man.